Dumating na ba sa pagkakataon ng buhay mo na sobrang excited mong sumunod sa Panginoon, pero dumarating din yung pagkakataon na malungkot, may pagsubok, may pagkakataon na naghihintay ka pa rin sa panalangin, sa sagot sa panalangin mo, at minsan hindi mo maintindihan yung nangyayari at hindi mo maintindihan yung sagot sa mga panalangin mo? Kung meron kang ganong naging sitwasyon o magkakaroon ka ng ganitong sitwasyon, perfect ang video na ito para sa'yo. Kasi dumarating sa point ng buhay natin na, alam mo yon, na hindi mo malaman yung nangyayari, tapos hindi mo alam kung paano ka mananatili sa ganong pagkakataon. Paano ka pa mananatiling faithful, paano ka pang mananatiling magpatuloy sa kabila ng nangyayari. Kung gusto mong magpatuloy pero nahihirapan ka, perfect itong video na ito para sa'yo. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating Sunday reflection na pinamagatang Long Haul, na i-share sa amin ni Pastor Kevin. Alam nyo ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin alam kung paano pa tayo mananatili. Kasi nga may mga pagsubok na feeling natin hindi natin kaya, may mga pagsubok na ang bigat na. Kung ganyan yung nararanasan mo, ipagpatuloy mo ang panonood ng video nito kasi pag-uusapan natin paano at bakit mahalaga ang perseverance sa buhay natin, especially kung ikaw ay Kristiyano. Kailangang malaman mo kung paano at gaano kahalaga ang perseverance sa buhay natin. May example ng aming preacher doon na kung bibili tayo, di ba mas gugustuhin natin yung pang long term kaysa pang short term. At isa rin yun sa mga financial advice ng mga financial coach natin sa Pilipinas, na kung saan mas okay lang bumili ng medyo mahal kaysa paulit-ulit kang bibili ng mas mura. 'Di ba? Ang hirap ng bibili ka nga mura, tapos maya-maya sira naman. So gusto natin yung mga bagay na pang long term, pang matagalan. At ganoon din yung gusto ko, syempre, kasi napakahalaga na kapag meron tayong biniling isang bagay, tatagal ito at paulit-ulit mong magagamit, hindi paulit-ulit mong papalitan. Especially ganun din sa relationship. Gusto natin pang long term, lalo na sa edad ng mga millennials. Ayan, ayaw na natin na magpapalit-palit pa kung siya na talaga yun. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagsagot, sa pag-oo, sa mga boys, mag-ingat sa panliligaw. Kasi kung diligawan mo, dapat siya na yun. Pang long term. So, we usually like that, yung mga pang long term. Ang tanong, ikaw ba sa pananampalataya mo, pang long term ba yan? Kasi kung nananampalataya ka sa Panginoon, you are technically in a relationship kay Lord. So, if you are in a relationship kay Lord, pang long term ba yung relationship na ibinibigay mo sa Panginoon o pang short term lang? Sabi nga ng aming preacher, Christian life is not about perfection, it's constant progression. Ang pagiging Kristiyano ay hindi patungkol sa pagiging perpekto kasi no one is perfect. Even church leaders, pastors, priests, at kung sino-sino pa ang may mga posisyon sa simbahan, they are not perfect. Sila ay patuloy pa rin na nagkakasala. Kami, patuloy pa rin kaming nagkakasala. No one is perfect. Kaya sa loob ng simbahan at sa pagiging Kristiyano, hindi ito paperpektuhan. Kasi wala namang magiging perfect, kundi si Lord lang ang perfect sa buhay natin. Di ba nga, we are forgiven just because of His grace, not because of our effort. Kaya napakahalagang malaman natin ang pagiging Kristiyano, hindi pagiging perpekto. Ito ay patungkol sa pagpapatuloy ng pananampalataya mo, ng relasyon mo sa Panginoon, kahit na mahirap na yung nangyayari, kahit mahirap na yung sitwasyon, kahit lagpas ka na sa honeymoon stage ng pananampalataya mo, kahit na dati ang saya-saya nung bago ka nakakilala sa Panginoon, pero ngayon may mga pagsubok na, testing time na. Ang pagiging Kristiyano ay patungkol sa pananatiling Kristiyano sa pananampalataya at relasyon sa Panginoon kahit na may pagsubok. Patagalan ito, hindi ito paunahan.
At alam mo bang mahalaga sa Diyos kung paano ka nagsimula? Nung unang-unang beses kang nagkaroon ng pananampalataya, pero mas mahalaga sa Diyos yung pagpapatuloy mo sa kabila ng testing time, sa kabila ng pagsubok. At sa Sunday reflection na ito, pag-uusapan natin ang perseverance and endurance bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Kailangan na kailangan natin ito. Lalo na sa panahon ngayon na may nararanasan tayong iba't ibang pagsubok. Especially kung ikaw yung nakakaranas ng persecution, sa ibang bansa pinapatay pag Kristiyano ka, di ba? Buti na lang nasa Pilipinas tayo at hindi natin nararanasan yung ganun. Pero in case it's time for us na matutunan ang pahalagahan ng endurance and perseverance bilang Kristiyano. And according to our preacher the time, Pastor Kevin, long haul means mahabang biyahe. And it requires extended effort over extended period of time. Christian life is a journey, it's a long haul. At sabi niya pa doon, ang pagiging Kristiyano ay hindi pang short time lang, hindi part-time lang, ito ay long term. It's a lifetime process of progression. Kaya naman hindi dapat tayo magtaka na bakit hindi isang iglap lang nabago na ang lahat, perfect na agad ang lahat, nagbago na 100% yung buong buhay mo, yung ugali mo, yung mindset mo. Hindi dapat tayo magtaka kasi long process ang pagbabago. Ang pagiging Kristiyano ay progressive na pagbabago yan. Hindi yan one click, one snap, perfectly bago na ang lahat. Instantly perfect na ang lahat. Walang ganon. Maaaring may isang part ng buhay mo na agad-agad mababago pero yung buong ikaw as in, the way you think, the way you talk, the way you answer, the way kang kumilos, the way kang manamit agad-agad bago na, imposible na lahat perfectly 100% magbago agad-agad. Kasi proseso po ang buhay. Kung meron man ganun, good for you. Kung naranasan mo yan perfectly agad-agad, 100% perfect na mindset mo, hindi ka na nakakapag-isip ng hindi maganda, perfect na yung laman ng puso mo, walang inayos along the way sa proseso. Pero ang reality po kasi, ako personally na experience ko, na unti-unti yung pagbabago, dating palamura, unti-unti hanggang sa, na pansin ko yung sarili ko, di na ako nagmumura. Dating ganito, hindi agad-agad na bago. Unti-unti yung pagbabago, progressive siya. At higit sa lahat, yung learnings, yung lessons sa buhay natin along the way ng journey natin. Doon natin ma-experience yung proseso ng pagbabago. Last preaching na ating shinare sa Sunday reflection natin is about diamond. Hindi naman pagkasalang perfectly yun na agad yung gusto nating mahulmang diamond. 'Di ba? So, may proseso. Sa lahat ng bagay may proseso. Kaya kung pinoproseso ka ngayon, be thankful. It means merong magandang kalalabasan yung buhay mo kung nasa proseso ka ngayon. At sabi nga doon, ang pagiging Kristiyano ay hindi part-time lang. Hindi porket nasa church ka, doon ka lang Christian. Hindi ito pag nasa church ka, okay ka, Christian ka. Pero pag nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa bahay ka, hindi ka na Kristiyano. Pagkasama mo na yung barkada mo, ay hindi ka na Kristiyano. Huwag nating gawing part-time lang ang pagiging Christian. Kung Kristiyano ka, kahit saan ka magpunta, Kristiyano ka talaga. And always remember, as a Christian, you represent God wherever you go. Saan ka man magpunta, sino man ang kasama mo, nire-represent mo ang Panginoon. You are ambassador of Christ. Sa mga bansa, may iba't ibang ambassador yan. For example, ang mga bansa na nasa paligid natin ay may mga ambassador dito sa atin. Tayo din may mga ambassador sa iba't ibang bansa. Nire-represent nila ang kultura, ang Pilipinas, ang pagiging Pilipino. Ganon din tayo. We are citizens of heaven. Tayo ay dayo lamang sa mundong ito and nire-represent natin si Kristo. Paano mo nire-represent si Lord? Sa loob lang ba ng church o kahit saan ka magpunta? So dapat kahit saan tayo magpunta, Kristiyano tayo. May nakakakita o wala, dapat Kristiyano tayo.
Ganda. At mapapansin natin, kung ikaw ay Kristiyano na nag-church na may time na super excited ka magsimba, may time na malungkot, nakakatamad, 'di ba? So may mga time na ganun. Hindi lang kasi pag Kristiyano ka lagi masaya, walang pagsubok, perfect ang buhay. Hindi ganun 'yon. Pag Kristiyano ka, may testing time. Sa pagiging Kristiyano, part ng buhay natin yung may lungkot, may saya, part na ng buhay natin yung may struggle, may tagumpay. At sa panahon na may struggle, doon natin mas makikilala at makikita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Yung pagkilos niya sa buhay natin. Kaya we should be thankful kapag may testing time. Kasi it's time for you to know more God sa buhay mo. Ano ang kaya niyang gawin. And grabe si Lord, ipapakita niya sa iyo kung sino siya talaga sa buhay mo sa mga panahon na may pagsubok. Kaya dapat pag may pagsubok ka, hindi ka lalayo sa Diyos. Dapat lalo kang lalapit kasi sino pa naman ang tutulong sa iyo, di ba? Di ba nga, people can fail us. Hindi sa lahat ng pagkakataon may tao tayo maaasahan. Pero si Lord, sa lahat ng pagkakataon, pwede natin siyang takbuhan. Pwede natin siyang pagsumbungan, pwede nating sabihin lahat sa Panginoon, pwede nating iiyak sa Panginoon lahat, at pwede nating sabihin lahat sa Panginoon nang hindi kailangan pag-usapan pa ng ibang tao. Kaya kung ikaw yung tipo ng taong nakaranas ng betrayal, nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng walang matakbuhan, it's time for you na bumalik sa Panginoon. Kasi according to His Word, He will never leave us nor forsake us. Kung nananampalataya ka sa Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Imagine this song kung kakantahin niya sa'yo to. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan, pangakong hindi ka iiyak na kahit minsan. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Diba? Ganon ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Pag sinabing endurance, ito yung hindi nawawala yung faith mo kapag may pagsubok. Bagkus lalo pa siyang nagiging matibay. Ito yung pananatili kahit na may pagsubok. Pananatiling nananampalataya sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, at hindi lumalayo sa Diyos sa kabila ng pagsubok. At mababasa natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. According to that verse, sa huling panahon, maraming tatalikod sa Panginoon. And I pray, hindi tayo at hindi ikaw ang isa doon. Maraming manlalamig, maraming panghihinaan sa pananampalataya, at higit sa lahat, nakakalungkot man, maraming tatalikod. Lalo na sa panahon ngayon, napakaraming distraction na aagaw sa atin palayo sa Panginoon. Pero kapag natutunan mo ang mag-endure in life, lalo na sa panahon ng pagsubok, hindi ka lalayo sa Diyos. Kaya naman si Pablo, binigyan niya ng instruction si Timothy, ang kanyang anak sa pananampalataya, na maging example sa speech, love, and purity. Kaya dito natin makikita, kaya binabago tayo ng Diyos. Kaya may mga inaalaw siyang difficult situation para sa pagharap natin dito at pagtatagumpay natin dito ay makapag-set tayo ng magandang example sa kapwa natin mananampalataya at sa mga taong nasa paligid natin. At ngayon pag-usapan naman natin bakit mahalaga ang endurance in life. Lalo na sa tagasunod ni Kristo. Number 1 na shinare sa amin ng aming picture, endurance is necessary because we will be tested. Pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi perfect lahat. Hindi magaan lahat. Hindi tayo makakaligtas sa struggles, sa testing time. Bagkus, pag Kristiyano ka, mas mararamdaman mo yon, mas mararanasan mo yon, dahil doon mo mas makikilala ang Panginoon. At doon mas titibay yung pananampalataya mo sa Kanya.
Di ba nga kapag chill lang, kapag walang pressure sa buhay, kapag walang pagsubok, wala tayong gagawin, walang paglago, ang pananampalataya natin hindi rin lalago. Eto, tingnan mo ha. Reality check lang tayo. Nung tinanggap mo ba ang Panginoon, nawala ba yung problema mo? O gumaan lang yung pagharap mo? Mapansin mo, hindi naman nawala yung problema, pero gumagaan yung pagharap mo dito dahil alam mong may kasama ka, dahil may Diyos na tumutulong sa'yo. And our God is our very special help sa panahon ng pagsubok natin. Akala natin kasi kapag kakristyano ka, wala ka na mapagdadaan ng problema at perfect na ang lahat. Hindi yun ang reality. May testing time. And testing time is part of journey. Part yun para mas makilala natin ang Panginoon. At sa testing time na ito, dito titibay yung pananampalataya mo sa Diyos. At dito mas mabibuild yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya naman, pag may testing time, kailangan harapin natin to ng maayos. With faith, with endurance sa Panginoon. At sabi ng preacher namin, following Christ is not the absence of struggle. Sabi niya nga, ang dali lang mag-praise the Lord kapag walang problema. Paano kung may tinanggal siya? Paano kaya kung tinanggal niya yung pinaka-pinahahalagahan mo? Paano kaya kung may tinanggal siyang gustong-gusto mong bagay? Paano kaya kung may tanggalin ng Diyos sa comfort zone natin? Are you going to praise God pa rin ba? O tatalikuran mo na lang siya? At sabi pa ng pastor namin, lahat ng problema mo ngayon, kaya mabigat yan kasi alam ng Diyos na kaya mo. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, hindi iaalaw ng Diyos yung pagsubok kung hindi mo kaya. Bagkus tutulungan ka pa niya na mapagtagumpayan ang pagsubok na yon. Kaya naman, kapag may problema, wag tayong magalit sa Diyos. Bagkus, magtiwala tayong pinagtiwalaan tayo ng Diyos na kaya natin yung problema. Minsan kasi iniisip mo, hindi mo kaya, pero kaya mo pala. With the grace of the Lord, kaya mo. Ako sa biyaya po ng Panginoon, ang dami kong pagsubok na naranasan. And people ask me, and still asking me, bakit ako nananatili sa pananampalataya ko? Because yung Diyos ko yung kasama ko. At nagtiwala ang Diyos sa akin na kaya ko yung pagsubok na yun kung bakit niya yun inalaw. So, imbis na tumalikod ako sa Panginoon, lalo akong lumapit sa Kanya. I cried out to God. Nagsusumbong ako sa Kanya. Nagsasabi ako ng problema ko sa Kanya. At napagtatagumpayan ko ang lahat ng iyon sa tulong, sa habag at biyaya ng Panginoon. Kaya kapag may problema ka, kung may kinakaharap ka ngayon, go back to God. Tumakbo ka sa Diyos, umiyak ka sa Diyos, sabihin mo lahat sa Kanya, ihingi mo lahat sa Kanya ng tulong, iiyak mo lahat sa Kanya, nakikinig siya. Our God is a listening God, and our God is our help. Our God is our refuge. Kung napapagod ka, magpahinga ka sa presensya niya. Kung nahihirapan ka, lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng tulong. Huwag mong solohin lahat. Kasi, kung susuluhin mo lahat, give up ka. Pero kung isusuko mo sa Diyos lahat, makakaya mo ito. And always remember, inalaw yan ng Diyos kasi kaya mo. At mas titibay dyan yung pananampalataya mo. Huwag kang aalis sa source ng lakas mo, sa source ng tulong na kailangan mo, sa source ng peace, sa source ng help. Lalo kang lumapit sa Kanya, imbis na lumayo kapag may pagsubok ka. Kaya sana, sa pagkakataon na to, kung meron kang pinagdadaanan, just go back to God and He is waiting. He is really waiting. Katulad ng sa prodigal son, gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Kung hindi ka man tumalikod sa Panginoon, pero parang patalikod ka na dahil sa pinagdadaanan mo ngayon, wag, lapit ka sa Kanya. Kasi siya ang tulong na kinakailangan mo. Hindi mo kaya alone, but kaya mo with God. Okay? At sabi ng preacher namin doon, the best time na mag-praise, mag-worship, mag-pray,
Sa panahon na sinusubok yung pananampalataya mo, hindi kapag may problema ka, aalis ka, lalayo ka, paano mo pa yan mapagtatagumpayan? Eh hindi mo nga kayang mag-isa. Kaya mo with God. Ano man ang pagsubok mo na pinagdadaanan, with God, kakayanin mo yan. Kaya wag kang lalayo sa source ng tulong na kinakailangan mo. Minsan kapag may problema tayo, umaalis tayo, ina-isolate natin yung sarili natin, tapos sasabihin natin na hanapin lang natin yung sarili natin. Hanapin ko lang yung sarili ko, alis muna ako. You are found in Christ. Nahanap ka na ng Panginoon. Your identity is in the Lord. Hindi mo na kailangan hanapin yung sarili mo. Kailangan mo lang gawin, manatili ka sa nakakaalam kung sino ka talaga. At for us to be aware, alam mo bang ang gusto ng kaaway ay i-isolate ka? Yung malayo ka sa gawain mo para sa Panginoon, malayo ka sa pananampalataya mo, malayo ka sa church, malayo ka sa Christian community, higit sa lahat, malayo ka sa Panginoon. Hahayaan mo ba na yung plano at gusto ng kaaway ay magtagumpay sa buhay mo? What you need to do, kung piling gusto mo nang i-isolate yung sarili mo, lalo kang lumapit, lalo kang manalangin, lalo kang mag-worship, lalo kang mag-pray, mas lalo kang sumunod. Kasi sa panahon na ganyan yung nararamdaman mo at kapag in-entertain mo ito, o pwedeng ito na yung hudyat na malayo ka sa Panginoon. Pero kung pipiliin mo, kasi nasa iyo pa rin naman ang choice, kung pipiliin mo na mas lumapit sa Panginoon sa panahon na yan ang pinagdadaanan mo, magtatagumpay ka. And always remember, ang paglayo sa Diyos ay hindi sagot para mahanap mo ang sarili mo. Ang paglayo sa Diyos at sa pinagagawa ng Diyos ay hindi sagot sa pinagdadaanan mo. Bagkus, ang mas paglapit mo sa kabila ng lahat, ayun ang makakatulong sa iyo para mapagtagumpayan mo yung sitwasyon mo ngayon. At sabi nga ng teacher namin, pag umalis ka, lalong di ka maaayos. Totoo naman. Kasi pag umalis ka, okay na nga, tama na nga yung community mo, meron ka ng faith. Pag umalis ka, sa tingin mo, maaayos ka ba? In your own way? Pwede, pero ang labo. And according to him, do not abandon your shield. Pinaka-worst na desisyon ang alisin ang paniniwala at pag-alis sa poder ni Lord. Kaya don't go away kay Lord. Kundi lalo kang lumapit sa Panginoon. And number 2, endurance requires spiritual training. Yung pagkakaroon ng endurance, nagre-require ito ng spiritual training. Wherein, tayo ay merong malaking effort na kailangang gawin. Kung gusto mong mabuild yung endurance sa pananampalataya mo, discipline yourself. Kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagdi-devotion or papatlang-patlang ito, discipline yourself. Set time talaga para makapag-devotion ka. Kung hindi ka nakaka-church kasi lagi kang puyat, discipline yourself. Kasi kapag paulit-ulit na ganun yung mangyayari, papatayin nito yung spiritual fire mo. And according to 1 Timothy chapter 4, may sinabi doon, train yourself to be godly. Inutos doon, pinaalala ng salita ng Diyos na i-train natin yung sarili natin na maging godly. So, ibig sabihin, ikaw, may effort kang gagawin for you to have endurance. Hindi ito yung magpe-pray ka lang, Lord, I pray for endurance, give me endurance. Tapos, hindi ganun yun. Ididisiplina mo yung sarili mo for you to have endurance in life. And napakahalaga ng discipline kasi kapag may disiplina ka sa sarili mo, kahit ano pang pagsubok yan, kaya mo. Bakit? Because discipline na meron ka, na mas inilalapit mo yung sarili mo kapag may pagsubok ka sa ilayo, yun yung makakatulong sa'yo at yun yung mga hakbang na makakatulong sa'yo para manatili at magpatuloy. Hindi mo kailangang mauna, paalala. Kailangan mong manatili lang sa pananampalataya mo sa Panginoon. May an example dun yung preacher namin, yung sa gym. Kung gusto nating mag-gym at gusto nating magkaroon ng
muscles, ayan, may pa-muscles. Kung gusto natin magkaroon ng muscles, alam mo bang hindi lang to isang pagbuhat, may muscle ka na agad. Hindi yun ganun. Didisiplinahin mo yung sarili mo, gagawin mo siyang routine para makuha mo yung outcome na gusto mo. So yun yung in-example sa amin ng preacher namin. And I think that's the best example. Oo nga naman, pag nag-gym ka, hindi naman ito kinabukasan, bato-bato na agad yung katawan mo. O kaya naman kung ang goal mong magpapayat, payat ka na agad kinabukasan. Diba? Natawa nga ako sa sinabi doon na yung iba yung pag gym, nagbuhat, haharap agad sa salamin, uy, may nagbago na agad. Hindi naman ganon. Ang reality, hindi agad merong pagbabago unless tinuloy-tuloy mo ito, dinisiplina yung sarili, at nagtuloy-tuloy ka, naging consistent ka sa pagdidisiplina ng sarili mo, paniguradong may magbabago. At makukuha mo yung resultang gusto mo. So, discipline, consistency, napakahalaga nito sa pananampalataya natin. Kasi ano ba naman ang gusto nating resulta sa pananampalataya natin? Di ba may masabihan tayo ng, well done, my good and faithful servant? Kung sa simpleng pagsubok ayaw mo na, paano mo yun maririnig? Yung makapunta ka ng langit pag namatay ka, paano mo yun maririnig kung sa simpleng bagay o kapag kahit mabigat na pagsubok ay tumatalikod ka na sa Panginoon? So, dapat disiplinahin natin yung sarili natin. Lagi nating itatak sa isip natin, kahit anong pagsubok yan, mananatili ako sa Panginoon. At alam nyo ba, nakakatulong yung covenant? Ako personally, I have covenant sa Panginoon. I think way back 2012 or 2013, 14, around that year, na nag-build ako ng covenant sa Panginoon. I remember, nakatayo ako noon sa congregation. Hindi pa ganun karami yung church. Nakatayo ako sa congregation. Tapos, nasa house church kami noon. Tapos, ang covenant ko sa Panginoon, kahit anong mangyari, Lord, hindi ako tatalikod sa iyo. At alam nyo bang, ang laking tulong ng covenant ko na yun sa Panginoon. Kasi ang nakakatakot na hindi tumupad sa pangako sa Panginoon. Kaya yung covenant na yun, isa sa mga pinanghahawakan ko pabalik sa Panginoon. At isa yun minsan sa nagtutulak sa akin na huwag umalis sa Panginoon. Na nangako ako sa Panginoon, may kasunduan ako sa Panginoon, na hindi ko siya tatalikuran kahit kailan, kahit anong mangyari. Kaya kahit na anumang pagsubok yung pinagdaanan ko, mabibigat, magaan, mabigat, sobrang bigat, nananatili pa rin ako sa Panginoon. Kasi yun ang covenant ko kay Lord. Kaya mahalaga magkaroon ka ng covenant din sa Panginoon. At kung meron ka ng covenant kay Lord, lagi mo yung alalahanin. Kasi malaking bagay at malaking tulong yon para magpatuloy ka sa laban ng buhay sa pagiging Kristiyano. And yung principle ng gym na yon, na kapag nag-gym ka, hindi agad-agad may resulta, i-apply natin yun sa spiritual life natin. Araw-araw, disiplinahin natin yung sarili natin hanggang sa makuha natin o marinig natin yung well done, my good and faithful servant. At bawat effort mo, papalapit kay Kristo, nakikita niya yan. Hindi yan baliwala lang. Nakikita niya lahat. And, paulit-ulit ko itong sinasabi sa mga videos, God is a rewarder God. Hindi nawawalang kabuluhan yung mga ginagawa mo para sa Panginoon. One day you will reap. Just wait. And sabi nga sa word ni Lord, be still and know that I am God. Ano man pagsubok, ano man sitwasyon mo, parang gusto mo nang kontrolin yung mga bagay-bagay, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Manampalataya ka, manapili ka sa Kanya, at ipapakita niya kung gaano siya ka-powerful na Diyos sa buhay mo. Kaya be faithful at manatili sa Panginoon. Sabi ng preacher doon, totoo to, which is very, very nice to for me. Spiritual discipline is better than motivation. Totoo naman. Kasi nga sabi ni Pastor Kevin, kung motivation lang, hindi naman tayo laging motivated, hindi naman laging may nagmo-motivate sa atin. Minsan nga, sarili pa natin yung nagde-demotivate sa atin, di ba? Pero kapag meron kang disiplina, kahit walang motivation, kahit hindi mo feel, tutuloy ka pa din. Magbe-pray ka pa din, magbe-devotion ka pa rin, attend ka pa rin ng church,
attend ka pa rin ng cell group, mag-fellowship ka pa din, at higit sa lahat, kukonekta ka pa rin sa Panginoon. Kasi it's not about motivation anymore. Kapag nagmamature kang Kristiyano, hindi kapag motivated ka lang kikilos at susunod sa Kanya, kundi may spiritual discipline ka nang na-build sa sarili mo by the grace of God, of course, kaya ka nagpapatuloy. Kaya dapat pahalagahan mo yung pagkakaroon ng spiritual discipline. Wag motivation lang. Sabi nga, mayroong kantang, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yun, nothing is impossible sa Panginoon. Hindi tayo na nabubuhay. Pag nagmamature kang Kristiyano, hindi ka na nabubuhay sa kung ano yung nakikita mo at ano yung nararamdaman mo. It's not all about you anymore. It's all about God na sa buhay mo. Kaya naman, build spiritual discipline. At sabi nga doon, discipline keeps you growing when the motivation is missing. Totoo yun. Ang ganda-ganda nun. At bago tayo magpatuloy sa ating Sunday reflection na ito, kung may kakilala kang pagod na at gusto nang sumukok sa journey ng buhay niya, i-share mo itong video na to sa kanya. At tulungan natin siyang mapaalalahanan kasi baka kailangan niya lang ng paalala. Kasi baka kailangan niya lang ng paalala na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya. And number 3, endurance means keeping your eyes on God. Sometimes we feel hopeless. Pero sa panahon ng hopelessness, ilagay natin ang lakas, ang sarili natin sa Diyos. Kasi pag sa sarili lang natin lakas, hindi natin kakayanin. Bakit? Limitado ka eh. Limitado tayong tao eh. Kaya dapat mas magtiwala ka sa Panginoon sa panahon na hopeless na yung nangyayari sa buhay mo. Whether we like it or not, dumadating ang problema. Kapag hopeless ka na, huwag kang tutungo lang na lugmok na parang kang walang Diyos. Bagkos, tumingin ka sa taas, itaas mo ang kamay mo at isurrender mo lahat sa Panginoon. At siguradong tutulungan ka niya. Kasi sa sarili lang natin, hindi talaga natin kaya. Ako, aminado ako. Without God, hindi ko kaya lahat ng mga pinagdaanan ko at pagdadaanan ko pa. But with the Lord, kayang-kaya natin yan. Because we have God who is limitless at siguradong hindi kanya bibiguin at hindi kanya iiwan sa laban. Ang mga taong fully surrender sa Panginoon ay hindi niya bibiguin. Yun ang tinuturo sa akin ng Lord ngayon. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pagtatagumpayin kita if you are fully surrendered to me. Kasi minsan, gusto lang natin yung masunod eh. Di ba? Minsan nga sa panalangin, kung ano lang yung gusto natin. Pero kapag iba yung way ng pagsagot ng Panginoon, ayaw na natin, tumatalikod na tayo. Nagpasalamat ka na ba kay Lord sa mga panahon na iba ang paraan ng sagot niya sa panalangin mo? Diba? So, minsan kasi, yung gusto lang natin marinig, gusto lang natin makita, gusto lang nating paraang sagot ay yung gusto natin. Pero tandaan natin, iba ang kaparaanan ng Diyos. His ways is better than our ways. Kaya napakahalaga na maging fully surrender tayo sa Panginoon. At kapag fully surrender ka kay Lord, hindi lang endurance yung magkakaroon ka, siguradong mapifinish mo ang takbo ng pananampalataya ng buhay mo. And maririnig mo yung pinaka-the best na marinig. Ang sabihin mismo ng Diyos na well done, my good and faithful servant. Ganda na. And sabi pa ng preacher doon, if you put your hope sa ibang bagay kaysa kay Lord, hindi ka titibay. Sabi doon, our strength comes knowing who God is. Kasi kung kilala mo ang Diyos mo, lalakas ka sa panahon ng kahinaan. Kaya alamin mo ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. At pang-apat, persevere in what God has called you to do. Ang Diyos ay may binibigay na gawain sa atin. Kung babasahin natin yung Bible, napakadami nito actually. Pero ang pinaka-great command niya, greatest commandment niya, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. So pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. This is the greatest commandment, and His great commission is go and make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
and lo, I am with you to the very end of the age. So, yun yung Great Commission ng ating Panginoon. Kaya naman napakahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. May pinagagawa ang Diyos. Ang tanong, gagawin mo ba kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na may pagsubok, kahit na sa season ka ng testing, ano man ang season ng buhay natin, we should obey God. Mahirap, madali, masaya, malungkot, may galak, may kapighatian, anumang season ito, we should obey God and He deserves it. And I wanna encourage you na kahit ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kahit gaano man yan kabigat, keep going, have faith, be more faithful, keep obeying, kasi may Diyos kang hindi ka iiwan sa gitna ng laban. Gusto niyang makaabot tayo sa finish line at iparinig sa Kanya ang napakagandang litanya na gusto nating marinig. At gusto niyang ma-finish natin yung finish line na yun na ginagawa natin yung gusto niya. Kaya naman, sana itong Sunday Reflection na ito ay mag-awaken sa atin na magpatuloy sa Panginoon sa kabila ng pagsubok. And for our reflection question, number 1, nasaan ka ngayon sa iyong Christian journey? Nagpapatuloy ka ba? O unti-unti ka nang napapagod? Number 2, ano ang isang bagay na sinusubok ng Diyos sa faith mo ngayon? Number 3, may bahagi ba ng buhay mo kung saan mas umaasa ka sa motivation kaysa sa spiritual discipline? Number 4, kapag hindi mo nakikita ang sagot sa prayer mo, nananatili ka pa rin bang nagtitiwala kay Lord? Number 5, anong kailangan mong ipagpatuloy ngayon kahit mahirap? Dahil alam mong tinawag ka ng Diyos dito. Napakaganda ng mga katanungan na yan. At kung gusto mo yung sagutin, i-comment mo lang sa ating comment section ang iyong mga sagot or personal message sa aming mga social media accounts kung saan mo ito napanood. Kung nakatulong sa iyo yung video na ito, hinihingi namin ang iyong tulong din na ma-share ang mission natin, na makatulong sa mga taong, lalo na sa mga Kristiyano na nawawala ng pag-asang magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo dahil sa pinagdadaanan niya ngayon. Kaya share this video, baka meron din tayong mga kapwa tao kahit hindi pa nananampalataya kay Kristo, baka ito na yung maging awakening nila na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Kaya share this video at inaanyayahan kitang i-follow ang socials natin. We have Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Naasahan namin ang iyong support at maraming salamat if you do so. At this week, kung nakakaranas ka na gusto mo nang umalis, huwag mong gawin yon. Pause, pray, and remember why you started and keep going. Huwag mong hayaan na huminto ka. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kaya keep going. Be still and know that He is God in your life. At bago tayo magtapos, remember, hindi natin kailangan maging perpekto bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ni Kristo. Ang kailangan natin ay faith, perseverance, discipline, at endurance. May mga araw sa buhay natin na mahirap, tahimik ang Diyos. May mga panahon na hindi natin naiintindihan yung ginagawa niya. Pero sa panahon na ito, it's time for us na lalong lumapit sa Kanya. Huwag mong iwan ang faith mo dahil lang mahirap ang season. Because Christian life is not how fast you finish. It's about how you stay still kahit ganun yung pinagdadaanan mo. And always remember, hindi paunahan ng pagiging Kristiyano, ito ay patagalan. Hindi perfection ang goal. Ang goal natin is progression. Kaya kung nasa season ka ngayon ng mahirap, huwag mong iwan si Lord. Huwag mong iwan yung relasyon mo sa Kanya. Bagkus, mas lalo kang lumapit. Huwag mong i-isolate yung sarili mo. Instead, keep walking, keep obeying, and keep trusting God. Because the goal is not just to start well. The goal is to finish well. Stay for the long haul. At thank you dear sa pagsama mo sa ating kwentuhan na mula sa puso. At umaasa ako personally na sana may natamaan ang puso natin at ang pananampalataya natin. Lalo na sa panahon na meron tayong pagsubok, save this video, balikan natin, meron tayong Diyos na tutulong sa atin. And kailangan lang nating manampalataya sa Kanya at manatiling nananampalataya sa Kanya sa lahat ng pinagdadaanan natin. At kung mayroon kang kakilala na alam mo pag-give up na, share this video, alam mong patalikod na, paalis na, o kaya naman may pinagdadaanan sa buhay na napakabigat, share this video to him or to her
And surely, makakatulong ka sa mission ng video na ito at makakatulong ka doon sa mga tao na panghihinaan na ng loob. At kung meron kang gusto pang marinig, gustong pag-usapan dito sa Payo Center, or kung meron kang mga katanungan sa buhay, please message us dito sa ating Payo Center, where ears that listen and heart that speaks. God bless.